Now let's get the latest update on the situation in Manila. We have with us a mobile journalist, Denise Valdez Sancho. Yes, Denise, ano yung situation ngayon dyan sa may pumping station? Ano yung status niyan? Good morning, Diego, Angela. Mas lalo nga lumakas yung ulan dito. And kung mapapansin nyo sa likod ko, nandito tayo ngayon sa Hermosa, gagalangin Tondo, baha sa kahabaan nitong road na to sa may Hermosa. Lalo na doon, pag silip natin kanina na sa bandang Juan Luna corner, maging sa Juan Luna Hermosa corner. At sa tabi nito, nitong paligid na to, yung Sunog Apog pumping station. Yeah. Na just for context, no, 2018 siya nung sinimulang gawin with more than 700 million worth of budget that's supposed to catch water coming from the Blumentritt drainage system para Yes. nga hindi raw bumaha sa paligid ng Espanya. But right now, nung sinilip natin, may mga nakatambay dito na mga nakabantay sa loob ng Sunog Apog Station. Hindi raw siya operational as of the moment. Nung may mga nakausap tayong mga residente rito, no, at sabi nila may mga panahon na ginagawa pero most of the time napapansin nila na hindi operational yung pumping station at most likely it's also causing flood along the streets of Tondo dito. Angelo, Diego. Yes, Denise, given na sinabi mo hindi operational, perennially, kahit naman operational yan, nagbabaha. Mas grabe ba ang kita mo yung flood ngayon? Mas mataas? Right now, mas tumataas siya kasi nung una nating nasilip nung mas maaga-aga pa, medyo nadadaanan siya hanggang sa may ankle deep. Pero ang kwento ng mga residente dito, lalo na sa bandang Juan Luna, sa Juan Luna, umaabot, nagpastuhod, Wow. halos hanggang bewang na. Tapos, dito na pupunta yung tubig, umaabot siya hanggang tuhod, halos, no? So, sa tingin, sana nga raw, no, ang hinaing nila, magawa siya maging operational para mag-work functionally itong itong pumping station para mawala yung baha. Kasi dati, historically speaking, before the pumping station daw, hindi naman daw ganun kabahain dito. Dito sa area na to, no, sa tinatayuan ko. Doon daw sa along Juan Luna, doon daw talaga bahain. Pero ngayon, bakit daw miskulang mas nagiging bahain na even up to this area na hindi naman normally binabaha? Denise, is there a possibility, nakikita ba natin ng posibilidad na kaya hindi gumagana itong ibang mga pumping stations dyan sa Manila because of the non-stop rains at saka yung mga talagang hindi mapigilan ng mga pagbaha dyan sa area? Kasi I remember, prior to this, ng weather natin, sinabi ng LGU ng Manila, all systems go naman sa mga pumping stations sila. Right now, yun din yung pinupukpok ni Manila Mayor Isko Moreno na kung pwede gawin itong mga pumping stations. Pero kasi the specific pumping station, Sunog de Apog, even bakit daw hindi siya, ayon sa mga residente, just to confirm this na nakausap natin, even nung walang bagyo, and supposedly dapat bago pa magkabagyo, preventional measure, gawin na. Pero kasi ang nangyayari, it's gonna be operational for a while, and then biglang may masisira, may gagawin. So, ngayon na may bagyo, it's seemingly not operational as confirmed nga dun sa mga isa sa tao sa loob ng Sunog de Apog pumping station, Angela. Yes, Denise, sa pag-iikot mo dyan sa area, sa vicinity from where you are and most of the streets sa Manila, no? Kamusta na ang flooding situation dyan? Most roads ba are passable or lumalala pa rin? Kanina, no, nung gumanda yung panahon, itong road na to, yan nga, nabanggit ko, along Juan Luna, ito lang yung talagang may bahang part. Kasi nga, kung mapapansin talaga no, na mas lubog siya compared to the other roads. Pero ngayon kasi mas lumakas yung ulan, kung mapapansin nyo naman, kaya titingnan natin kung tataas ba ulit at magiging passable ba ulit yung roads dito sa all around Tondo, no? Pero kasi simula kagabi, mas gumanda na yung panahon, kaya passable na halos lahat ng roads dito eh. How about Espanya and yung Recto area? Kasi yan, perennially, baha din yan. Nung gumanda nga yung panahon, umaliwalas na yung panahon, it was passable kanina, no? Pero still, no, hindi pa rin kasi natin matansya yung pag-ulan. May mga panahong lumalakas at wala pa rin hinto.
Kaya mamaya baka pwede nating masilip kung ano yung sitwasyon. Pero last that we checked, no, passable lahat ng areas or most areas around Manila. Alright, we will continue to get in touch with you. Maraming salamat. That was our mobile journalist Denise Valdesancho reporting live from Manila.